So, blessed, glorious, victorious Father's Day to all of you fathers. And according to the word of the Lord, in the book of Ephesians chapter 5, verse 23, for the husband is head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Tayo pong mga ama ay leader ng ating tahanan. Paano ang Panginoong Jesucristo ang siyang ulo, tagapanguna o leader ng iglesia. Kaya nakasalalay po sa atin mga ama ang tagumpay ng ating pong sambayanan. Isang kadahilanan po yan kung bakit ang unang nilikat nilalang ng Diyos ay si Adan bago si Eva. Na kay Adan, ibinigay niya po ang kapamahalaan sa kalawakan, kalupaan, karagatan, at lahat ng nilikat nilalang ng Diyos ay nilagay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya ang role po na inyong ginagampanan ay napakataas, napakadakila, at napakalaking pribileyo. Kaya kinakailangan tayo po ay nabubuhay sa isang malalim na kabanalan, patuwid na pamumuhay, isang malalim na pag-ibig sa Diyos, at tuloy-tuloy na pagsunod sa kanyang mga utos. Na kailangan tayo po ehemplo sa ating pamilya ng isang pananampalataya ang hindi kumukupas, isang paninindigan na hindi nagbabago, isang pag-ibig sa Diyos na hindi pwedeng ipagpalit sa sino man. Pagamat ang inyong pong role na ginagampanan ay mabigat, pero dahil ang Diyos naman ay sama sa inyo, kaya inyong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nagpapalakas sa inyo. At bahagi pa po ng iyong responsibilidad, according to 1 Timothy 5:8, ay mag-provide sa inyong pamilya ang lahat ng pangangailangan. As the Father provides for us, so you, fathers, has the responsibility to provide for your family. Sa pamamagitan ng inyong ehemplo at pag-ako ng tungkulin ay maging magaan sa inyong pamilya ang sumunod sa Diyos at magpasalamat sa Diyos dahil sa inyong mga buhay na nagpala sa kanila. At isa pang tungkulin natin mga minamahal ay yung ibigay natin ang ating pong mga asawa kagaya ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa iglesia. At ang pag-ibig pong yan according to verse 25 ng Ephesians 5 ay sacrificial, endless, limitless. Siya po ay puno po ng joy na ang nais po natin ay mapaligaya. Madala sa tagumpay ang ating sambayanan, kagaya ng mithiin ng Panginoon, sinakripisyo, inalay ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. At kung paano tinapos ng Panginoong Jesucristo ang kalooban ng Ama, yun din ang magaganap sa inyong mga buhay, mga ama ng tahanan. Ang aking pananalangin, pag-aayuno ni nanay ng aming buong pamilya ay sama sa inyo. Katawang nyo kami para sa tagumpay ng inyong pamilya. Just take responsibility and devote yourself to Tatay's Apostles' teaching. For in this world you are like Jesus. Your glory days are now, mga ama ng tahanan. No devil in hell can stop that. Gawin nating pundasyon ng ating buhay ang Diyos, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. Ang tagumpay natin habang panahon, nakatala sa kalangitan na walang pwedeng magbago. At ihanda natin ang ating pamilya sa anumang araw at oras na pagbaba ng Panginoong Jesucristo. You are a winner, others. You are healthy, victorious, triumphant forever. Nothing is too hard for you to do because the God who made the heavens and the earth, who said that nothing is too hard for Him to do, lives in you. You are a winner, more than conqueror, triumphant forever. Claim no defeat. Live in His promises. Of the Lord who lives in you will never leave you nor forsake you. And today, the blessings of the Lord be upon you, mga ama ng tahanan. I pray that God visit you again and again and fill you with His glory and reveal Himself to you in a glorious way as you lead your family to victory. In this world, you are like Jesus,
You will do the works of Christ, for you are a blessing anywhere, anytime, whenever you go. You will finish the will of the Father. In Jesus' name, you are forever blessed and a blessing, fathers. Amen and amen.